Sir Vince, pakikwento nga muna sa amin yung tungkol dito sa nabanggit natin kanina na pag-aaral. Ito po yung inyong Mhm. ginawa na study tungkol doon sa mga babaeng nano-entrepreneurs. Ano po ang lumabas dito sa pag-aaral na to? Yes, oo. So ito yung pag-aaral na sinuportahan ito actually ng World Bank at saka ng Australian Aid. Ano? Ito ay ginawa namin sa Mindanao at ang nakita namin ay sa panahon ng crisis at emergencies, ang sabi ng mga kababaihang nano enterprises ay hindi sapat ang loan para sila ay makabangon. Ang kailangan action nila ay savings at insurance, no? Ito yung sinabi nila na mga dapat na meron sila na epektibong makakatulong sa kanila para makabangon at makarecover sa panahon ng crisis at emergency. Pero ang actual na ginagawa nila dahil hindi available itong insurance at saka itong savings, no? Ang ginagawa nila ay naghahanap ng trabaho sa ibang bayan. Ang pinakamabilis nilang ginagawa ay nagtitipid. So naghihigpit sila ng sinturon na isasakripisyo ang pagkain, gamot, pag-aaral ng mga anak. At yung pangatlo na ginagawa nila ay nangungutang. So nakita natin yung gap na mayroon talagang kaalaman ang mga nano enterprises natin kung papaano ang tamang pagnenegosyo at pag-angat mula sa kahirapan. Unfortunately, hindi ito available sa kanila. Sige. Paliwanag lang muna natin yung mga terms, Sir Vince, ha. Ano yung difference ng nano-entrepreneurs doon sa micro? And Okay. bakit babae yung isinama natin sa studies and why Mindanao? Okay, sige. So nano enterprises, ito yung poor segment ng micro enterprise. Mm. Kasi sa definition ng Department of Trade and Industry, ang mga micro enterprises ay yung mga negosyong may ari-ariang hanggang 3 milyong piso. Mm. So yung mga nandito sa mababa, no, ang definition natin ay hanggang 150,000 ang kanilang kapital sa kanilang livelihood. Nano enterprise ang tawag natin doon dahil nakita natin na ibang-iba ang galaw at economic status ng mga nasa milyon na ang kanilang mga ari-arian at nitong mga maliliit, napakaliliit pa lamang, no? Kaya nga tinawag natin silang nano enterprises. Mm. Ngayon, bakit tayo nag-focus sa mga kababaihan? Kasi sa community natin, no, sa kulturang Pilipino, ang itinuturing pa rin na main breadwinner ay ang mga kalalakihan. Pero ang mga kababaihan ay may tinatawag tayong double burden sa kanila. Kasi bukod sa pag-aalaga sa pamilya at pag ano doon, no, yung kanilang mga responsibilidad sa bahay, sila ay inaasahan din na magdagdag doon sa income ng pamilya. So double burden Mm. yun. Kaya natin sila fino-focus kasi nakikita natin na malaki ang bigat, no, na idudulot nito sa kanila dahil sa double burden na yun. At dahil nga mas kakaunti ang economic activities na available para sa kanila kapag sila ay nandoon at compounded lang sila doon sa bahay, mas kaunti yung economic opportunities nila. Kaya hindi sila nakakapagkuha ng maayos na employment. Therefore, ang default nila ay magkaroon ng maliit na negosyo na pwede nilang gawin doon sa bahay nila. Mm. Bakit naman Mindanao? Kasi Yes. nakita natin na ang Mindanao ay ang between the regions natin, nandoon usually yung mga mas mahihirap na mga regions natin at kaya doon tayo nag-focus para makita talaga na ano yung nangyayari doon sa nasa laylayan ng lipunan kung tawagin natin para magkaroon ng maayos na recommendations tayo sa policy para sa gobyerno natin. Opo. Kanina sabi ninyo na hindi sapat na savings lang, kailangan din ng utang, kailangan din ng insurance, pero wala silang access doon. Ano ba yun? Does it have something to do with the environment na baka kasi yung poverty talamak dun sa area? Oo. So, actually ang nangyayari ay talamak yung utang. Maski Okay. sa mga government programs natin kapag tinitignan natin yung mga sinusuportahan for example ng mga
ahensya, no? Ito ay nagbibigay ng mga pautang. So credit-led yung development na tinatawag. So masyadong sumusobra 'yon at alam ng mga nano enterprises natin na yung utang kapag may crisis at saka disaster, nakakatulong siya in the short term, pero in the long run, ito ay nakakapagpabigat sa kanila at yan din yung dahilan kung bakit nagsasara yung kanilang nano enterprises dahil mabigat ang interest, mabigat ang penalties na kanilang binabayaran. So ang sinasabi nila, dapat ay mayroong insurance na maayos na kapag may crisis o disaster na darating sa kanila, hindi nila kinakailangang mangutang, kundi nandyan yung insurance para makapagbigay ng agarang benepisyo sa kanila. Kasi ang essence naman talaga ng insurance ay pag-aambag-ambag, ano? Sa totoo lang, ang lumabas actually, Maricel, no, na epektibo at gusto, pinagkakatiwalaan na tipo ng insurance na gusto ng mga nano enterprises ay yung indigenous community insurance natin, which is Damayan. Sa Bisaya, ang tawag dyan ay Dayong. Sa mga Ilocano, ang tawag naman nila ay Saranay. So mas gusto nila yon kasi mabilisan na ibibigay yung benepisyo sa kanila sa panahon na kailangan talaga nila ito, no? And unfortunately, ang experience ng maraming nano enterprises sa commercial insurance, yung traditional insurance natin, no, na for profit ang kanilang mode, mabagal at mahirap abutin at saka komplikado ang tingin nila doon, no? Usually yung mga claims sa mga insurance companies na ito tumatagal ng 3 buwan hanggang 1 taon yung pagbibigay dahil sa mga dokumentong kinakailangang i-provide. Samantalang doon sa Damayan natin, dahil magkakakilala, relationship yung basis nito, mabilis na nakakapagbigay ng ayuda para sa kanila. But in a way, nakakatuwa yung lumabas doon sa studies nyo, Sir Vince, kasi parang pinapakita na educated yung mga, informed yung mga babaeng nano entrepreneurs dyan sa Mindanao about insurance kasi not everyone, 'di ba? Nakakaalam nung significance ng insurance, iniisip nila, ay gastos lang yan. Yes. Oo. Actually, yun, na-underestimate natin kadalasan yung mga, lalo na yung mga nasa low income brackets natin. Pero kapag tinanong mo sila ng mga practical na bagay, alam nila kung ano yung gumagana at epektibo on the ground. Kasi survival itong pinag-uusapan natin. At sabi nga nila, nagpapasalamat sila, no, sa mga access sa credit na nakukuha nila sa mga microfinance NGOs, sa mga kooperatiba. Pero ang sabi nila, sana naman mag-step up ang gobyerno at palakasin yung ating social safety nets, no? Kaya nga ang nirerekomenda namin sa gobyerno ay dapat ay mayroon na tayong disaster insurance at uunahin natin dito ang mga vulnerable groups natin, yung mga nano enterprises o low income groups natin. Kasi 'di ba, ilang bagyo ang dumarating sa atin na tayo ay nasa top 3 parate sa World Disaster Index. Alam na natin ito na taon-taon mangyayari. And yet, yung ating mga programa, ang ginagawa natin ay ayuda na patronage politics ang focus. So sana gawin Hello, itong Maifip. mas Ay, iba pala yun. Oh, sige. institutional. Tama. Kasi parang na-experience din naman natin yan ilang beses na, no, Sir Vince, especially sabi mo nga, sunod-sunod yung mga calamities dito sa atin. Marami yung hindi na rin nakakabangon na mga business after the disaster. Kahit nga nung COVID-19 eh. Hindi ba? Oo. Totoo yan. Marami talagang mga hindi nakabangon. Kasi nga, ang nangyari, yung utang na kinuha nila para makabangon ulit, marami doon ay nagamit din para ayusin ang kanilang tahanan, ano? At hindi mo sila masisisi na yun yung uunahin kasi kailangan nilang mabuhay. Tapos, nagpatong-patong na yung interest doon sa loan na yan at dumating yung panahon na hindi na talagang kayang bayaran nung kanilang livelihood yung utang. Kaya dapat i-institutionalize yung disaster insurance natin at i-prioritize, no, yung mga nano enterprises. Okay, yung sinasabi po ninyo na pag-institutionalize ng ating disaster insurance, mukhang maganda siyang pakinggan, ano, especially para dun sa mga maliliit na negosyante. But I wonder, kasi kapag sinabing insurance, kailangan mo rin talagang mamuhunan ng particular amount of money. So,
ano yung puwedeng gawin nung mga maliliit na negosyante na alam naman natin na kumbaga, walang-wala, kumikita lang sila para pangkain tapos balik uli, papaikutin ulit yung pera, paano yun? Actually, yung sa insurance natin, mura lang dapat yung insurance. Actually, isa sa mga principles ng insurance ay dapat ito ay affordable at marami ang sumasali para magaan. Kasi ang nangyayari dyan, yung maraming tao, yung community, nag-aambag ng maliit na amount at yung maliit na amount na yon ay pag pinagsama-sama natin lumalaki at ito yung gagamitin natin pang tulong doon sa mga pakonti-konting tinatamaan ng sakuna, no? Yun yung Hmm. essence ng insurance. At imagine mo, Maricel, kapag ito ay ginawa natin sa buong Pilipinas, ay talagang mas magiging resilient tayo, no? So ang proposal namin sa gobyerno dito ay dahil ang credit at ang savings ay nandyan na, available na para sa na galing sa mga kooperatiba, rural banks at saka sa mga microfinance NGOs natin, ang sana gawin ng gobyerno ay gawin silang conduits, no, sa pagbibigay ng insurance na government-led. At sa pamamagitan nito, sa tingin namin ay mababawasan o kaya naman ay ma-eliminate yung patronage politics dahil may layer tayo ng civil society na talagang titingin na sa mga nararapat na tao maibibigay yung insurance benefits. Mm. Example lang, dun sa amin, for example, sa microfinance namin, ang ginagawa namin, meron kaming SEDPI Katambayayong na tinatawag. Uh-huh. Nag-aambag ang mga members namin ng 100 pesos every month. Oo. Pero kapag may namatay sa kanilang, namatay yung member natin, may 50,000 agad-agad na makukuha. Tapos, Oh. ang covered din yung kanilang asawa, 12,500 yon at tatlong Oo. anak, 5,000 naman yung makukuha. Pag sila ay Right. nagkasakit, may 200 pesos per day na makukuha. Kapag sila ay na-aksidente, may 2,500 na makukuha. At ang pinaka maganda dito sa ginawa namin, hindi kami nag-aantay ng dokumento. Ang sinasabi Oo. namin, tao, bago, dokumento. Which means, Right. pinapahalagahan namin talaga yung relationship namin sa kanila at hindi namin kailangan ng dokumento para mapatunayang may namatay, may nagkasakit o may na-disaster kasi kitang-kita na namin on the ground. Kaya Oo. agarang na ibibigay yon within 1 week, within 24 hours, nabibigay yung claims as against sa traditional insurance. That's nice. Kasi ngayon ang nangyayari, boto, bago, tulong. At charot lang. Pero, Sir Vince, so kapag ganito na, sabi mo nga, mayat-maya kasi tayo nakaka-experience ng bagyo, mga calamities. Maganda po yung naipaliwanag ninyo na sistema kung paano yung ginagawa ninyong contribution and insurance. Pero para sa mga ordinaryong babae na mga nano-entrepreneurs, ano yung dapat na maging mindset nila every time na nakaka-experience tayo na ganitong klase ng calamities or yung usual naman dapat tanggap na natin yung realities dito sa Pilipinas na talagang mayat-maya natin na experience yan. Ano yung dapat na maging mindset? Oo. So yung mindset actually, para siyang chicken and egg, Maricel, Mm. Kasi sila, maniniwala lang yung mga nano-entrepreneurs natin, lalong-lalo na mga kababaihan, kapag nakikita nilang gumagana yung sistema. So kailangan i-build din natin yung trust sa kanila doon sa insurance. So maganda yung mga produkto ng traditional insurance na nakikita natin, Pero ang bagal-bagal kasi ng proseso nito at maraming mga documentation. Kaya hindi rin nila gusto yon. So nung naipakita natin na, kapag tayo pala, indigenous yung gagawin natin, yung taal sa atin, kumbaga, ay mabilis itong nagagawa, sila mismo yung nagkukusa, no? Kapag itinuro mo sa kanila, sila mismo yung nagkukusa na magbibigay ng kanilang contribution. In fact, yung mode ng expansion namin ngayon ay hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng utang, Aha. kundi sa pagtuturo sa kanila at pagbibigay ng damayan namin at saka ng savings program. Kasi mas mas magaan para sa kanila, kaunting tiis ngayon, pero mas magre-reap sila ng benefit in the long run.
Right, oo nga naman eh, 'no. Pero, dati sinasabi natin for those na hindi makapag-control pagdating sa mga gastusin, eh, hindi maganda na maya't-maya silang may hawak na credit card kasi konting swipe lang minsan hindi nila alam, eh. Pero ngayon kasi ang dami-dami mo ng option. Meron ka pang Mhm, mga e-wallets, yung mga mhm, digital na online payment and all. mhm, Paano ba mhm. natin dapat i-view ito especially para dun sa ating mga negosyante? Gaano kahalaga yung mga access natin when it comes doon sa mga finance at digital Mhm. technologies? Oo. So yung digital technologies natin, ang nakita natin talaga no sa mga kababaihang nagnenegosyo, nakakatulong ito kapag sila ay adept or may kakayahan na gumamit nito no at saka yung infrastruktura ay available. Kasi nakita natin yan doon din sa same study natin, nakita natin na yung mga gumagamit ng mga apps at saka ng digital wallets ay mas malaki yung kanilang kinikita dahil mas nakapagbubukas ng malaking market ito para sa kanila. Oh, yes. Pero marami pa ring mga balakid kaya hindi nakakasama sa digital financial transformation na tinatawag no ang maraming mga nano enterprises. Lalo na kapag pumunta ka sa mga rural areas kung saan ang signal ay challenge, Mm. mahal ang internet at may kakulangan din sa gadget mga button lang yung kanilang cellphone hindi pa mga smartphones. So, Oh. nakita natin yung potential for digital financial transformation pero kung hindi susolusyonan ng gobyerno natin yung infrastruktura ay mahihirapan na i-take advantage ito ng mga nano enterprises natin. Paano kung halimbawa, very limited ang ating budget? Ano ba Oo. yung dapat nating i-prioritize? Dapat ba nating Yes. i-prioritize yung pag-iipon? Insurance ba? Paano yung mga utang? Yes, oo. So, yung budgeting rule ko para sa mga 20,000 pesos pababa ang kanilang kinikita, dapat 5% ng ating kinikita, yaan yung budget natin pambayad sa insurance. Okay? At kapag sinabi nating insurance, Maricel, kasama dyan pangunahin ang PhilHealth. Okay? At saka ang pagbabayad natin sa SSS. So, mga social insurance kasi natin yan coming from the government. So yan po muna yung ating unang tatangkilikin. Tapos, 10% ng ating kinikita, yan yung ise-save natin. Yung natitirang 85%, yung 85%, yan yung pagkakasyahin natin para sa ating mga gastusin. At kung mayroon tayong utang, Maricel, para hindi tayo ma-overburden, mahirapan sa pagbabayad, iiwasan natin na lalagpas ng 20% yung ibinabayad natin sa utang natin kada buwan. So for example, ikaw ay kumikita ng 15,000 pesos kada buwan, yung ibinabayad mo dapat sa utang buwan-buwan ay hindi lalampas ng 3,000 piso para hindi ka masyadong mabigatan sa pagbabayad. I see. Eh kaso, Sir Vince, paano yung concern ng iba na, naku, 5% para sa ganito, 20, dapat less than ganito, pambayad ng utang. Eh di wala nang matitira. Eh kung family of five, ano mangyayari? Oo, totoo 'yan kaya talagang dapat iiwasan natin yung utang hangga't maaari 'no. Ang tawag ko nga diyan, ang utang ay asawa ng kahirapan 'no. Nagbibigay Mm. siya ng immediate na relief pero pagdudusahan mo siya ng matagal 'no dahil sa pagbabalik ng kapital at saka sa patong na interest. Kaya dapat ang pa-practicein talaga natin ay savings and insurance first bago Hmm. tayo gagastos. Ayun. Pero meron talaga hirap na makaiwas sa utang eh. So ano po yung Mhm. maipapayo ninyo sa kanila? Saan ba better na Mhm. manghiram? Kasi iniisip ko, yung iba talaga dumadaan na dun sa mga yung mga nag-a-appear sa social media na napakataas ng interest. Parang, teka, di ba mga loan tayo sa SSS? Baka better yun. Ganun ba? Aha.
Oo. So ang pwede natin na source ng utang na maganda ay kung meron tayong makukuha na 0% loan, ano? Mm, At usually mm. nakukuha natin 'yan sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na kung kapag krisis ang ating pinagdadaanan, no? Sabi ko nga, maganda na insurance yung gagamitin natin diyan, pero kung kapit na talaga tayo sa paghihirap, tignan natin yung options natin sa ating mga kaibigan at ating mga kamag-anak kung mayroong kayang magbigay sa atin ng 0% na loan. Yan yung pinaka-okay, no? Mm. Kapag hindi na kaya yan, maganda rin na pumunta tayo, i-explore natin, no? Mayroong SSS loan at saka mayroong pag-ibig loan. At itong mga ito, napaka-competitive ng kanilang interest rate, no? Ang pag-ibig, ang alam ko, meron silang multipurpose loan at ito ay nasa 1% per month lang or lower pa, no, sa Ayun. huling pagkakaalam ko. Ganun din Mm. sa SSS, no? At Mm. both SSS and Pag-ibig, kapag may mga state of calamities, meron din silang mga calamity loans na po pwede mong makuha. Pero kung i-relate nga natin ito dun sa studies natin kanina, sabi nila, okay may loan, pero mas gusto ng mga nano-enterprises na insurance at ayuda yung maibigay sa kanila. Which is mas maganda naman talaga. Sabi Yes. mo nga kanina, Sir Vince, para doon sa mga 20,000 pesos na sweldo, mas maigi kung 5% isubi agad. Ano pa, tama ba? Yes. Tama ba for Yes. savings? Tama ba 'yon? Oo. 5% for For insurance and then insurance. 10% for savings. Ayon. Kaya lang, parang para dun sa iba kasi, madali lang siyang pakinggan, madali siyang sabihin, pero hirap na hirap pa rin talaga silang gawin. So ano ba Oo. yung dapat nilang gawin? Ano po yung gusto ninyong sabihin sa kanila para mas maging easier for them na magsimula? Kasi yung pagsisimula talaga yung crucial dyan, ano, yung pinakamahirap. Yes. Paano nila dapat Agree, simulan? agree ako dyan, Maricel. Ano? So ang tinuturo ko parati ay founded by psychology. Kasi syempre, human behavior yung pinag-uusapan natin. Ano? Binabago natin yung ugali natin. Mm-mm. Ang pinaka-epektibo muna, kailangan maging desidido ka muna sa pagse-save. No? So sasabihin mo ngayon na, oy, ako talaga ay mag-iipon. So you have to be decided on that. Tapos pangalawa na gagawin mo, mag-set ka ng sistema na gagawin mo itong automatic para hindi mo pinag-iisipan araw-araw o kaya kada swelduhan na ikaw ay mag-iipon. Dapat ito ay automatic na hindi mo nararamdaman. At Mm. ano yung translation nito? So kung ikaw ay swelduhan, no? Mm. Alam naman natin na every 15 at katapusan dumarating yung sweldo natin, no, mula sa ating mga employers. So kung Yes. meron tayong bank account na pinapasukan 'yan, tayo na ay mag-set up ng automatic scheduled transfers natin sa online banking natin na yung pagdating ng sweldo natin, yung portion na 10% na yan ay pupunta na sa ating emergency bank account. Ano? So Oh, mag-separate na talaga oo. tayo ng ating bank Right. account para sa savings natin. Para ito ay Oh. automatic. Kapag tayo Mm. naman ay mga maliliit na negosyante, hindi tayo swelduhan, ano? So usually everyday kasi may sales 'yan ano. So ang gagawin mo, everyday meron kang listahan ng benta mo, kukunin mo na agad yung 10% ng kinita mo that day at ideposito mo na siya doon sa bank account mo. Hindi mo na siya hawak para Oo. malayo na sa temptasyon mo na magastos mo pa ang mga ito. Uy, pero magandang tip yun ha. Pwede nga pala automatic na diretso doon sa online banking. Hindi mo na ramdam. Yes, Oo oo. nga naman. Naunahan ka na ng dati mong desisyon, yung original decision mo na nag-iipon Right. ka. Kasi sa Oo. psychology, kapag kapag pinag-iisipan mo itong parate, na Mm. napapagod din yung brain natin. At pag pagod na Oo. yung brain natin, sabi niya, o sige na nga, pagbigyan mo na yung sarili mo. Ayan, Oo. napagastos tuloy. Ayan, instead tuloy napunta sa savings na pagbigyan mo na lagi sarili mo. Pero Oo. Kaya eto, nga, in relation to to shopping din at saka sa pag-grocery, ang mm, sinasabi din sa psychology ay iwasan natin na tayo ay mag-shopping at mag-grocery kapag tayo ay pagod at kapag mm. tayo ay gutom. Kasi mas mapapagastos tayo niyan. Hala, yun pa naman nilulook forward ko talaga. Yung kakain after grocery. Natakaw talaga. Pero Sir Vince, eto,
Of course, after nitong week na to, next week, New Year 2026, gusto natin kapag ka New Year, meron tayong mga New Year's resolution, mas maganda yung buhay natin. Pero ano po ba yung dapat isipin ng bawat pamilya na dapat meron sila ng mga basic financial protection to ensure na magiging better yung kanilang New Year? Yes, ano. So, para sa akin, ang maganda na maging New Year's resolution natin, the following year, ang lagi kong sinasabi, mas maganda yung paunti-unti tayong nagbabago kaysa dun sa biglaan, ano. Kasi yung biglaan na pagbabago, hindi siya sustainable. Right. So, ang sinasabi ko parate, ganito lang, bawasan ang utang, dagdagan ang dagdagan ang ipon, no? So, yun lang yung ulit-ulitin mo sa sarili mo at magkakaroon yan ng maliit na pagbabago. At kapag sinuman na natin yung mga maliliit na pagbabago yan, hindi mo mamamalayan, uy, ubos na, tapos na yung utang ko. Uy, ang laki na ng savings ko. At syempre, huwag nating kakalimutan na tangkilikin ang ating mga government programs natin sa social insurance. Yan ay ang Pag-ibig, PhilHealth at saka SSS. Alam natin, marami pa rin pong much to be desired doon sa mga serbisyo na matatanggap natin sa kanila. Pero nakikita rin talaga natin sa on the ground na maraming nakikinabang diyan. For example, Maricel, sa insurance lang, kapag makapagbayad ka ng isang beses na hulog sa SSS, mayroon kang automatic na 12,500 pesos na death insurance, death benefit. Yes. 'Di ba? Oo. So hindi alam yan ng marami. So may take advantage lang natin itong mga ito. Galing ako sa abroad at nag-train ako sa mga OFWs. Ang sabi ko sa kanila, alam nyo, yung mga kamag-anak ninyo na wala pang SSS, yan yung i-gift nyo sa kanila sa New Year para Pwede pag nga. may nangyari sa kanila, at least merong makukuha na 12,500 pesos. Hindi tatawag parati sa inyo at kukuha ng abuloy. Uy, at saka yung MP2, 'di ba? Yes. Sir Vince, maganda rin 'yun eh. Papatulugin Yes. mo, hindi mo pinapatulog yung pera mo, kumbaga kumikita rin siya. Correct, no? Ako Oo. naman ay yan ang paborito kong gini-gift sa aking mga inaanak. Oo. Ayan, di ba? So, nagbubukas tayo ng MP2 account para sa kanila, tapos sinasabi ko sa mga magulang, ipagpatuloy nyo ha, meron na akong naipunla. Ay, ang galing. Magandang idea rin 'yon, no? Natuturuan mo pa. Pero panghuli na lang, Sir Vince, ano yung nakikita mo na ugali nating mga Pinoy o yung ating kasanayan na alam nating mali pero ginagawa pa rin natin kaya tuloy hirap na hirap tayong umasenso? Naku, alam mo, ang masasabi ko lang talaga dyan ay inggit. Ay! Di ba? At Oh. napaka apparent ng inggit ngayon at mas madaling mainggit dahil sa mga nakikita mo sa social media, di ba? So, Right. oo. Oo. So para sa akin, ang iiwasan natin na ikumpara yung sarili natin sa iba at tayo ay matuwa sa kung ano yung meron tayo, no? Mas maging aware tayo sa mga blessings na tinatamasa natin kaysa sa iisipin natin at ikukumpara natin yung wala tayo doon sa tinatamasa ng iba. Let's be thankful for what we have. Ay, maganda yun. Dapat talaga ang ano natin, ang kino-compete natin yung sarili natin, maging better version of ourselves. 'Di ba? Kaysa nga Yes, naman oo. tingnan natin yung ginagawa ng ibang tao. That's very nice. Nako, maraming salamat sa iyo, Sir Vince Rapesura. Ang ganda na naman ng usapan natin ngayong hapon. And Merry Christmas! Dito ka ba sa Pilipinas magki-Christmas? Yes, hanggang January ako dito. So, yes, Oh. dito ako magse-celebrate ng Christmas and New Year. That's Merry Christmas and Happy nice. New Year din sa inyong lahat. Thank you. Marami pong salamat sa inyo, Vince Rapesura, ang atin pong financial expert at President ng Social Enterprise Development Partnerships Incorporated. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.